abused by his loved ones. Number 2, he was abused by his loved ones. Number 2, he was accused by his fellows. Yung kanyang dating employer na lugod sa kanya. Dahil mahusay siya magtrabaho sa palasyo. At pati siya ay nabibless through Joseph. Lugod na lugod. Pero nung dumating yung bintang na na nirape niya ang asawa nitong kanyang employer, he was accused. No? He was accused, mga kapatid. But listen, he never stored in his heart any negative emotions or feelings, such as hatred, anger, bitterness, and unforgiveness. Kahit na siya na-abuse ng kanyang loved ones, he was accused by his fellows, hindi siya nag-iwan sa puso niya ng galit, ng puot, ng sama ng loob, at ng hindi pagpapatawad. He did not even think to retaliate or to make revenge to those people who caused him pains and sufferings, like his brothers, his Ishmaelite lords, his former employers, Potiphar, and the wife. Hindi siya nag-isip na, paghihigantihan mo kayo ngayon. Ako na ngayon, ang pangalawang makapangyarihan tao sa Egypt. Humanda kayo sa akin. Mata nyo lang ang walang lahat. Hello? Walang bakas ng paghihiganti. Walang bakas ng paniningil kay Joseph. Walang bakas ng pagbabanta kay Joseph. Nasa kapangyarihan na ako ngayon. Kawawa kayo sa akin ngayon. Kaya kung dadamahin natin at i-imagine natin yung kalagayan ng kanyang mga kapatid, baka halos lumubog ang mga ulo sa pagitan sa takot. Di ba? Dahil alam nila grabe ang ginawa nila sa kanilang kapatid. Ngayon, naging makapangyarihang tao pa. But listen, brothers and sisters. Joseph's heart releases forgiveness, love, and understanding. Pure heart. Sabi natin lahat, pure heart. Pure heart. He preserved his heart from all negative contaminating influence in his surroundings. Hindi niya hinayaan na makontamina ang kanyang kalooban ng mga bagay sa kanyang paligid. Diba, usually ang demonyo kapag nasa negative situation ka, ang lakas ng kanyang appeal, ang lakas ng kanyang presence, ang lakas ng kanyang bulong, ang lakas ng kanyang influence. Napakabuti ng Diyos kay Joseph. God preserved his heart. His heart remained pure. Instead of hatred, he released love. Amen? Amen. Instead of anger, he released forgiveness. Instead of revenge, he released understanding. Impure heart will lead us to a defeated life, but pure heart will bring us to a victorious life. Pag marami ang puso mo at nasa negative circumstances ng buhay mo, matatakbo ka. Pero kapag malinis at maayos ang puso mo sa harapan ng Diyos, kahit nasa negative, difficult situation ka ng buhay mo, you will win that battle. Makakapagtagumpay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Denying and undying principles in the life of Joseph, how he was able to turn the negative things in his life into positive. Remember this. Whatever the devil meant for evil, God can turn it for good. Anumang masamang nilayo ng diablo sa buhay mo, kaya niyang gawin itong mabuti. Kayang gawin ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, verses 7 to 8. Tingnan niyo yung Bible niyo. Grabe ang naging promotion ni Joseph sa kanyang buhay after those negative things that happened in his life. Amen? Kaya pag may mga negatibong bagay na dumarating sa buhay mo, nangyayari sa buhay mo, at ito'y nalampasan mo, that means God's promotion. Be prepared for God's promotion. Kaya huwag kang matatakot, huwag ka kagad susuko, huwag ka kagad magne-negative sa mga negative situation ng buhay mo. Because that is a signal for God's promotion sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Pangatlo, mga kapatid, right perspective. Right perspective. Tamang pananaw sa buhay. Amen? Sabihin natin, right perspective. Right perspective. Alam nyo, sa mga talatang ito, napansin ko, ilang beses binanggit yung sabi dyan, it is God. It is God.
What if is God? Ang Diyos, ang Diyos, ang Diyos! Yun ang binigyan ni Jose ng emphasis. Hindi ang kanyang mga kapatid, hindi kayo nagdala sa akin dito. Ginamit lang kayo ng Diyos para makarating ako sa lugar ko ngayon. Hello? Yung mga sitwasyon na negatibo sa buhay natin, tignan nyo rin yan na positibo. Tungtungan din yan papunta sa gusto ng Diyos na marating mo sa buhay. Amen? Failure doesn't mean failure. Mistakes doesn't mean mistakes. Call it education. Ituring natin ang mga kabiguan at pagkakamali ay hindi kalugihan sa atin, kundi pagkakatuto para tayo lalo pang umangat sa buhay. Amen? Amen? Lapakan natin si Lord. Joseph the dreamer had two choices over his circumstances. Meron siyang dalawang pwedeng pagpilian sa sitwasyon ng kanyang buhay. What are these? Number one, he can look at his situation in a positive point of view. Pwede niyang tignan positibo ang kanyang sitwasyon. Pangalawa, he can look at it in a negative point of view. Pwede rin naman yun. Pwede siyang lumugar sa kanan, pwede siyang lumugar sa kaliwa. Pangatlo, he can look at it in a bitter way. Bitter. Hindi po ako Bisaya, mga tuloy. Bitter way. Pwede niyang tignan ang kanyang sitwasyon na may kapaitan. Kapaitan. Sabi natin kapaitan. Pwede niya sabihin, pambihirang buhay ito. Bakit ako pa naipanganak? Bakit ako pa nangyari sa akin ito? Ang daming-daming taong walang kwenta ang buhay. Bakit ako pa ang tinamaan ng ganitong sakit? Ako na tao na produktibo. Ako na tao na kapakit-pakinabang. Si Joseph, pwede niyang tignan yung kanyang circumstances sa buhay na pinagdadaanan in a bitter way. Parang Bisaya, Pangapat, he can look at it in a better way. Yun pala yun. The first one is bitter. May kapakitan. May paninisi. No? Paninisi sa sarili, paninisi sa kapwa, paninisi sa Diyos. Bakit ganito? Bakit ganyan? Unfair ka! You can look at your situation in life, if that is negative, in a bitter situation. Bitter way. And also, you can look at it in a better way. Sabi natin, better way. He can think of that God has abandoned him. Pwede niyang isipin na pinabayaan na tayo ng Diyos. Iniwan na tayo ng Diyos. Hindi tayo mahal ng Diyos. Kung mahal tayo ng Diyos. Hello? Bakit ayaw niya tayong payamanin? Kung mahal ng Diyos lahat ng tao, bakit may bumapagsak sa exam? At lahat hindi niya ipasa? Hello? Kung mahal ng Diyos ang tao, bakit maraming mahirap kaysa sa mayaman? Naalala ko yung kwento ng pastor ng taga-Korea. Isang araw nagpapagupit siya sa barbero. Kilala siyang pastor. Habang ginugupitan siya ng